Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Umaga ng June 14, 2018, ang mga bumbero sa Sengalor, Malaysia ay nagresponde sa isang nasusunog na bahay. Pagdating nila sa lugar, agad silang umakyat sa second floor kung saan nga nanggagaling ang sunog. Persa nilang binuksan ang pintuan ng kwarto at agad nilang inapula ang apoy. Matapos ngang maapula ang apoy, natagpuan ng mga pulis ang isang lalaki sa kama na siyang biktima ng trahedya. Matapos ngang suriin ang lalaking biktima, dito na napagtanto ng mga bumbero na hindi pala simpleng tao ang biktima ng sunog. Ang biktimang lalaki nga ay isang CEO ng kumpanya. Sa ating storya ngayon, pag-usapan natin ang kontrobersyal at misteryosong kaso na nangyari ng taong 2017 sa Malaysia. Ito ay tungkol nga sa isang high-ranking official sa corporate sector ng gobyerno. Naging usap-usapan nga ang kasong ito dahil palaisipan sa mga tao kung ang lalaki ba ay biktima talaga ng sunog o ito ay sinadya. Para nga simulan ang ating kwento, kilalanin natin ang babaeng si Samira Mufasar, 45 years old. Si Samira ay nagmula sa isang prominenteng pamilya at ang kanyang ama ay tanyag na doktor. Bata pa lamang si Samira, mahilig na talaga itong mag-aral. At dahil matalino ang babae, palagi siyang top 1 sa klase. Inspirasyon nga ng dalaga ang kanyang ama at balang araw nga, pinapangarap din niya na makatulong sa nakararami. Masunuring anak, magalang at mabait. Ganyan ilarawan si Samira ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Mula bata hanggang magdalaga, bantay sarado si Samira ng kanyang anak. Hindi pinapayagan si Samira ng kanyang nanay na umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos mag-aral sa eskwelahan, diretso na umuwi si Samira sa kanilang bahay dahil meron pa siyang extracurricular activities nang tanging may gusto lamang ay ang kanyang nanay. Pero kahit nalabag sa kanyang kalooban at masunurin nga si Samira, ginagawa niya ang kagustuhan ng kanyang ina. Matapos nga mag-aral ng kolehiyo, kumuha agad si Samira ng masteral at doctoral degree kung saan nahasa ang kanyang galing. Matapos iyon, si Samira nga ay nagtrabaho sa Intellectual Property Corporation of Malaysia o MyIPO. Ilan sa mga katangian ni Samira ay pagiging magaling nitong magsalita at manghikayat ng mga investors. Kaya naman siya ang pinapadala ng kanilang kumpanya sa mga event kung saan nag-aalok si Samira ng IP sa mga brands. Makalipas lamang ang 2 taon, si Samira nga ay hinirang na senior executive ng kanilang kumpanya. Kalaunan, umibig nga si Samira at kinasal sa isang lalaki. At ang pagmamahalan nga ng dalawa ay nagbunga ng 2 mga anak na lalaki. Ngunit makalipas lamang ang 5 taon, nagkahiwalay din si Samira at ang kanyang asawa. Naiwan nga sa pangangalaga ng babae ang kanyang mga anak. Pero hindi ito naging balakid kay Samira para ipagpatuloy ang kanyang magandang karir. At dahil nga sa kanyang trabaho, maraming nakakasalumuhang mga elite at mayayamang opisyal si Samira. Taong 2010, nang dumalo si Samira sa event ng Technopreneur Association of Malaysia. Sa event na ito, nakilala niya ang isang lalaki na nakapukaw ng kanyang atensyon dahil pareho sila ng interes tungkol sa technology. Ang lalaki na ito ay kinilalang si Nazreen Hassan, 45 years old. Si Nazreen ay isinilang ng October 13, 1973 sa Kuala Lumpur, Malaysia at mula siya sa Muslim na pamilya. Tulad nga ni Samira, nagmula din sa prominenteng pamilya si Nazreen. Sa katunayan, nag-aral nga sa University of Buckingham sa England si Nazreen at isa rin siyang executive committee member ng UK Executive Council for Malaysian Students. Siya ay nagtapos ng kursong Bachelor of Laws noong taong 1994 at nakumpleto niya ang kanyang Masters of Law noong taong 1997 sa King's College London. Nagkaroon nga ng asawa at isang anak si Nazreen. Subalit nauwi lamang ito sa hiwalayan. Nagtrabaho naman si Nazreen sa CIMB Corporate Finance Department mula 1997 hanggang 2000. Taong 2001 naman nang itinayo ni Nazreen ang Zernet na isang technology firm. July 2003 naman nang unang nagtrabaho ang lalaki para sa Cradle bilang Head of Structuring pero umalis din sa kumpanya ng taong 2005.
Hi, I'm Nazrin Hassan. I'm the Group CEO of Gradle. We are an agency under the Ministry of Finance that funds technology startups at the early stages, be it in the form of grants or equity Subalit nang funding. siya ay bumalik sa Cradle Fund, siya na ang itinanghal bilang Chief Executive Officer o CEO. Ang Cradle Fund ay isang government-backed startup agency sa Malaysia na siyang tumutulong sa technology entrepreneurs na may business idea upang ito ay maging global business. Ito ay nabuo nga ng taong 2003 at nasa ilalim ng pamamahala ng Ministry of Science, Technology and Innovation. Nagga-grant nga ang Cradle Fund ng conditional grant o puhunan sa mga startup company. Kasama sa pinopondohan at tinutulungan ng Cradle Fund ay biotechnology, renewable energy at advanced materials. Isa nga sa pinakamatanyag na kumpanyang natulungan ng Cradle Fund ay ang ride-hailing app startup noon na kalaunan ay naging Grab. At dahil nga magaling ang pamumuno ni Nazrin, mas marami siyang natulungan na startup na kumpanya na ngayon ay matatagumpay na. Inilarawan nga ang CEO bilang makatao, malakas ang loob at matalino. Naniniwala si Nazrin na ang mga entrepreneur ay hindi lamang basta-basta gumagawa ng negosyo, kundi gumagawa sila ng mga bagay na nagbebenepisyo ang lahat. Nang magkakilala nga, agad na nagkamabutihan sina Samira at Nazrin, lalo na at pareho ang kanilang mga interes sa buhay. Kaya naman hindi nagtagal nagkaroon na sila ng isang relasyon. Aprobado naman ng kani-kanilang mga prominenteng pamilya ang pag-ibigan ni Samira at Nazrin. Batid nga ni Nazrin na meron ng 2 anak si Samira pero minahal niya ito tulad ng sarili niyang mga anak. At December 2010 nang ikinasal nga sina Samira at Nazrin. Sa kabila ng mga katayuan ng kanilang mga pamilya, simple lamang ang naging selebrasyon ng kanilang kasal at agad ngang nanirahan ang mag-asawa sa 2 palapag na bahay na pininunga nila ng masasayang alaala. Sa bahay din na ito nanirahan ang 2 anak ni Samira sa dati niyang asawa. Makalipas nga ang 2 taon, nagdalang taon na si Samira sa anak nila ni Nazrin. Sobrang saya nga ng lalaki nang nalaman niyang buntis na ang kanyang asawa. Masaya nga ang naging pagsasama na mag-asawa at nadagdagan ang kanilang kaligayahan nang dumating na ang kanilang anak na isang lalaki. Nais nga ni Samira na maging hands-on mom upang matutukan ang kanyang anak. Dahil dito, nag-resign na sa trabaho ang ginang para malagaan ang kanilang anak ni Nazrin, lalo na at bata pa din nun ang 2 niyang mga anak sa una niyang asawa. Bukod sa pagmamahal mula sa kanyang pamilya, mahal na mahal din ang anak ni Samira at Nazrin ng iba nilang mga kamag-anak. Tuwang-tuwa sila sa bata dahil napakagiliw nito. Sa kabila nga ng pagiging busy ni Nazrin, nagbibigay pa din siya ng oras sa pinakamamahal niyang asawa na si Samira. Nagde-date pa din ang 2 na tila ba unang beses pa lamang nilang magkakilala. Bumalik na din ang mga panahon na ito sa trabaho si Samira kahit na sinabi naman sa kanya ni Nazrin na hindi niya kailangan pa magtrabaho. Tinitingala nga ng marami ang buhay ng mag-asawang Samira at Nazrin. Hindi din maiwasan ng iba na mainggit dahil nakikita nga nilang tila perpekto na ang pamilya ng mag-asawa. Bukod doon, pareho na ding matagumpay ang karir ng mag-asawa, lalo na at CEO ang lalaki. Hindi din kailanman nasangkot sa kahit anong issue o gulo ang mag-asawa, kaya naman maituturing ang kanilang pamilya na mapayapa. Subalit ang katahimikan sa kanilang pagsasama ay nawasak ng taong 2018. June 14, 2018, huling araw ng Ramadan, kaya karamihan sa pamilya sa Malaysia ay naghahanda para sa selebrasyon. Ngunit sa bahay ni Samira at Nazrin, walang paghahanda o selebrasyong nangyayari. Umaga ng araw na iyon, ang security guard ng isang mayamang village sa Petalangkaya ay may napansing usok mula sa 2 palapag na bahay. Nilapitan nga ng gwardiya kung saan nagmumula ang usok at napansin nga ang isang babae sa beranda ng bahay. Ang babae na ito ay si Samira na nakatayo noon sa balkonahe. Katakataka naman na tila hindi nagpapanik si Samira kahit na may sunog sa 2nd floor ng kanilang tahanan. Wala nga ni isa sa mga tao sa bahay ang tumawag ng tulong. Ang kapitbahay pa nga nila mismo ang tumawag ng bumbero nang napansin ang usok. Nakatayo pa din noon si Samira sa balkonahe nang dumating ang mga bumbero. Hindi siya gumagalaw at wala man lang emosyon. Umakyat nga ang mga bumbero sa 2nd palapag
at peresang binuksan ang pinto ng kwarto. Katakataka naman ng tanging kama lamang ang nasusunog habang ang ibang parte naman ng kwarto ay hindi man lang nadampian ng apoy. Nagduda nga ang mga bumbero dahil tila hindi ito aksidente samantalang maraming bagay sa loob ng kwarto ang maaaring magliyab. Hanggang sa natagpuan nga sa kama ang wala ng buhay na CEO ng Cradle Fund na si Nazarene. Ang lalaki nga ay nagtamo ng pinsala dulot ng sunog. Napansin din ng mga bumbero na nakahiga lamang si Nazarene at tila ba hindi man lamang nito sinubukang lumayo mula sa apoy. Agad namang kumalat sa buong Malaysia ang nakakalungkot na sinapit ng CEO si Nazarene. Nabigla ang business industry sa pagkawalan ng magaling na leader na si Nazarene. Maging ang mga natulungan na startup business ng lalaki ay nagdalamhati. Sinabi nga nila na hindi nila makakalimutan ang lalaki dahil ang tanging Cradle Fund lamang ang naniwala sa kanilang idea. Nang ibinurol nga si Nazarene ng June 15, 2018, napakaraming tao ang nakiramay. At sila ay isa lamang ang tanong. Ano ang nangyari at bakit siya namatay? At ay nga sa kwento ng pamilya at kumpanya ng lalaki, bago natulog ng gabi ng insidente, uminom ng gamot para sa kanyang migraine ang lalaki. Pero bago mahiga, chinarge muna ni Nazarene ang kanyang cellphone at pinatong ito sa lamesa na katabi ng kanyang kama. Ngunit dahil sa tagal nitong nakasaksak, sumabog ang cellphone niyang BlackBerry na naging sanhinga ng sunog. Ay nga sa autopsy sa labi ni Nazarene sa Kuala Lumpur Hospital, nagtugma naman ang kwento na ito. Ayon sa autopsy, nagtugma ang pinsalang tinamo ni Nazarene sa pagsabog ng kanyang cellphone. O tila ba, isang aksidente lamang ang lahat. Isang nakakalungkot na trahedya at agad niyang isinara ang kaso ng pagkamatay ng CEO. Subalit makalipas ang 10 araw, nagbago ang lahat. Sapagkat lumabas sa forensic report mula sa Fire and Rescue Apartment. At ayon nga sa report, taliwas ito sa unang report na kumalat. Ayon sa kanilang pag-iimbestiga, may natagpuan ang Fire and Rescue Department na gas sa bed frame, kama, kutsyon, cellphone at sa mismong katawan ng biktima. Git nga ng ahensya masyadong pang maaga para sabihin na pagsabog ng cellphone ang naging sanhi ng pagkamatay ni Nazarene. At August 6, 2018 nang opisyal ngang idineklara ng mga pulis na hindi aksidente ang pagkamatay ng CEO kundi ang kanyang pagkamatay ay isang murder. Dito na nga sinimulang questionin ng mga kapatid ni Nazarene ang tungkol sa unang autopsy na ginawa sa labi ng CEO. Nag-request kaagad ng panibagong autopsy ang mga kapatid ng biktima at formal nga silang nag-request sa korte. Ibinigay naman ng korte ang permiso upang kunin muli ang labi ni Nazarene at ipa-autopsy itong muli. Subalit isang tao ang hindi pumayag na muling i-autopsy ang labi ng CEO. Walang iba kundi ang misis ni Nazarene na si Samira. Pero sa huli, pinayagan ng mataas na hukuman ang desisyon na ituloy nga ang muling pag-autopsy sa labi ni Nazarene. At ayon nga sa bagong autopsy result, hindi namatay ang lalaki dahil sa pagsabog ng kanyang cellphone. Bagkus ang sanhi ng pagkamatay ng lalaki ay dahil sa tinamo niyang pinsala sa kanyang ulo. March 12, 2019, 4 na tao ang formal ng kinasuhan ng kasong murder. Ang una nga na kinasuhan ay ang byuda ni Nazarene na si Samira, ang 2 anak nito na itago na lang natin sa pangalang Noah at Ken na parehong mga menor de edad, at ang domestic helper ng pamilya na kinilala lamang bilang Eka. Inakusahan nga ang 4 ng pagpatay kay Nazarene. Bandang madaling araw nga nang isinagwa umano ng mga sospek ang nangyaring krimen. Agad namang inaresto si Samara at ang kanyang 2 anak at sila ay ikinulong. Ngunit hindi naman naaresto ang kasambahay na si Eka dahil wala na pala ito sa Malaysia. Samantala, pinayagan naman ang mag-ina na magpiyansa sa halagang 7.5 million pesos. Nagsimula nga ang trial ng mag-iina ng September 6, 2019. Lahat sila ay nag-plead ng not guilty kasama ang kanilang abogado na paong mga sikat din at magagaling. Git nga ng prosecution sa korte, wala nang buhay si Nazarene bago pa mangyari ang sunog at sinadya ito upang pagtakpan ang totoong nangyari sa CEO. May ebidensya silang nakuha na may talsik ng dugo sa pader na nagpositibo na galing sa biktima.
Pinaniniwala na ang biktima nga ay pinukpok sa ulo ng martilyo. Inakusahan nila ang mag-ina na si Samira, Ken at Noah na pinagtulungang paslangin ang CEO na si Nazarene. Pero isa sa mga nagpagulo sa kaso ay ang testimonya ng isang forensic expert na sumuri sa labi ng biktima. Ayon sa eksperto, may natagpuan siyang mahaba at malalim na sugat sa ulo ng CEO. Sa lalim nito, umabot umano ang sugat sa utak ng biktima at ang kapal ng sugat ay maihahalin tulad sa lapis. At meron din kaparehong sugat si Nazarene sa kanyang leeg. Kinwestiyon naman ang mga anak ni Samira tungkol dito dahil ang mga lalaki ay parehong miyembro ng archery club. At ayon nga sa prosecution, posibleng pana ang ginamit sa sugat ni Nazarene sa kanyang ulo at leeg. Subalit ang tungkol sa kaugnayan ng pana sa nangyaring krimen ay hindi na nailahad pa sa korte at hindi nga natalakay kung anong bagay ang pumaslang sa CEO. Natagpuan naman ng isang forensic officer sa bahay ng biktima at mga sospek ang tatlong magkakaibang maliit na bagay. At ang mga ito nga ay tumugma sa isang pana. Natagpuan din sa bahay ang isang nakatagong CCTV na tila tinanggal kung saan ito nakakabit. Ibig sabihin, hindi nga nakuna ng CCTV kung anuman ang nangyari ng araw ng krimen. Tumistigo naman ang isang bumbero sa korte at ayon nga sa kanya, nang araw nga na pumunta sila sa bahay ng mag-asawang Samira at Nazarene, nakita niya si Noah, ang anak ni Samira, na may inilabas mula sa bahay na maliit na karton. Subalit ang laman ng karton na ito ay hindi na nakita pa. Habang gumugulo nga ang investigasyon, naungkat din ang buhay ng mag-asawa. At ayon nga sa mga balita, sa labas na anyo mukhang perpekto at masaya ang pagsasama ng mag-asawa. Pero sa loob ng kanilang bahay, meron silang mga tinatagong problema. Ayon sa sekretarya ni Nazarene, nabawasan ang ganda ng performance ni Nazarene bilang CEO matapos siyang ikasal sa suspect na si Samira. Ayon naman sa isang katrabaho ng lalaki, ilang beses niyang napansin ang biktima na balisa matapos nitong makausap si Samira at tila sila ay nagtalo sa isang tawag. Ilang beses ding umanong sinabi ni Nazarene sa kanyang katrabaho na gusto na niyang hiwalayan ang kanyang asawa dahil napapadalas nga ang kanilang away tungkol sa mga naunang anak ng kanyang misis. May mga report din na nagsasabi na bago nga ang krimen, ilang beses nakatanggap ng banta sa kanyang buhay si Nazarene. At nang hanapin ng biktima kung sino ang nagbabanta sa kanyang buhay, ito ay nagmumula sa numero ng anak ni Samira. Sinira din daw ng mga anak ni Samira ang ilan sa mga damit ni Nazarene. Naniniwala nga ang prosekusyon na problema sa pamilya ang nagtulak kina Samira, Noah at Ken na paslangin ang CEO na si Nazarene. Subalit para sa defense team, lahat ng mga ebidensya ng prosecution ay pawang circumstantial evidence lamang o mga ebidensya na hindi direktang nagsasabi na ang mag-iina ang pumatay sa kanilang padre de pamilya. Lahat nga ng ebidensya ng prosecution ay pinasinungalingan naman at nilaban ng depensa. Ayon sa kanila, lahat ng forensic evidence na nakuha ng prosecution ay nakuha nila ilang buwan na matapos mangyari ang krimen. Nalinis na daw ang bahay matapos ang krimen at tumira pa ulit ang pamilya sa bahay. Hindi din daw itinuturing na crime scene ang bahay ni Nazarene at Samira, kaya hindi nagkaroon ng formal na investigasyon sa bahay. Hindi din daw garantisado ang mga ebidensya na nakalap ng prosecution. Ayon pa sa kanila, natagpuan at nahuli naman ng mga pulis ang kasambahay ng pamilya na si Eka sa kabilang syudad, ngunit hindi ito nakunan ng salaysay. Lalo na at andun siya sa bahay ng mga oras na naganap nga ang sunog. At June 21, 2022, pinawalang sala nga ng High Court ng Malaysia ang tatlong suspect na sina Samira, Noah at Ken sa kasong pagpatay sa CEO na si Nazarene. At ayon nga sa korte, hindi makapagbigay ng sapat na ebidensya ang prosecution para ituloy pa ang kaso. Sinabi din ng korte na walang matibay na ebidensyang nagsasabi na ang mag-iina ang suspect sa pagkamatay ni Nazarene. Agad namang umapela ang mga kapatid ng CEO. Tanong nga nila bakit daw nakalak ang pintuan ng Nazarene mula sa labas. At February 8 nga nang ibinasura ng korte ang kanilang apela. Ayon sa korte, hindi tugma ang tungkol sa natapong gas sa biktima base sa report ng kanilang chemistry department. Sinabi pa ng korte na ang totoong pumaslang kay Nazarene ay malayang nakakapagtrabaho pa sa ibang parte ng Malaysia.
Kaya naman muling umapela ang pamilya ni Nazarene sa Federal Court, ang pinakamataas na korte sa Malaysia. Subalit nito lamang January 7, 2026, muling ibinasura ng korte ang apela at sinabing walang matibay na ebidensya laban sa mga sospek. At dahil dito, tuluyan na nga naging malaya ang mag-iina at wala na silang pananagutan sa batas. Labis naman ang pagkadismaya ng pamilya ni Nazarene. Ayon sa kanila, marami pa din silang tanong sa kaso at walang kaliwanagan ang lahat. Sinabi ng mga kapatid ni Nazarene na gusto lamang nilang malaman ang buong katotohanan at wala silang gustong sisihin sa nangyaring kaso. Sa huli, walang napanagot nga sa pagkamatay ng CEO na si Nazarene. At magpahanggang ngayon, umaasa nga ang kanyang pamilya na balang araw ay makukuha din nila ang sagot sa lahat ng kanilang mga katanungan. Kung kayo ang tatanungin, may kinalaman kaya talaga si Samira at kanyang mga anak sa pagkamatay ni Nazarene? Ginamit kaya ni Samira ang kanyang impluwensya at ang impluwensya ng kanilang pamilya para nga matakasan ang kanilang kaso? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!